Tatalakayin na sa Kamara ang panukalang reforma sa buwis na gustong gawin ng Administrasyong Duterte. Kabilang dyan sa mga reformang yan ang panukalang dagdag excise tax sa gasolina at diesel. Pero bababaan naman ang buwis ng mga empleyadong nasa tinatawag na lower income bracket. Nakatutok si Lay Aldiz. Gugulong na ang panukalang tax reform ng Administrasyong Duterte sa pamamagitan ng House Bill 4688 sa Kamara. Tinawag itong TRAIN o Tax Reform Acceleration and Inclusion ng may akda na si Albay Representative Joey Salceda. Pareho lang halos ang TRAIN sa tax reform package ng Department of Finance. Pero inunahan na ni Salceda ang DOF para mapag-usapan na ito sa Kongreso. Lahat ng ambisyon kailangan tumakbo sa resources. Ito po hindi hagdanan, kundi ito po ay isang elevator kung saan mas lalong mapapabilis ang ating pong pagangat. Tulad ng DOF version, sa ilalim ng House Bill 4688 o TRAIN, ang umiiral na excise tax sa gasolina na 4 pesos and 35 centavos per liter magiging 10 pesos. At kung ngayon ay walang excise tax sa diesel, papatawan na ito ng 6 pesos kada litro. Ang ipinagkaiba ng TRAIN, hindi ipapatupad ang 10% increase sa excise tax sa langis sa mga susunod na taon kapag pumalo sa mahigit $85 per barrel ang Dubai crude. Nasa $58 per barrel ang Dubai crude ngayon. Sakaling maipasa, may epekto rin ito sa pasahe at bilihin. Tinataya kasing 0.4% ang itataas ng average transportation cost. 1.8% naman ang itataas ng kabuuang presyo ng mga bilihin. Para raw maibsan ang epekto nito sa mahirap na pamilya, bibigyan sila ng 6,000 pesos kada taon na subsidy bukod pa sa natatanggap nila sa ilalim ng Conditional Cash Transfer Program. Ginagamit po natin yung Family Income and Expenditure Survey bilang basehan kung magkano dapat ibalik sa mga ordinaryong pamilya na pwedeng masaktan nitong oil ban, ng oil excise tax. Nakapaloob din sa House Bill 4688 ang pagpapababa sa personal income tax rate para sa mga nasa lower income brackets. Mula sa 32%, unti-unting ibababa sa 25%, kaya tataas daw ang take-home pay. At kapag binago ang income brackets, karagdagang 3 milyong empleyado ang may exempt sa pagbabayad ng income tax. Yung commitment ng ating presidente ng kampanya na yung 25,000 and below na earners, tax exempt. Yun ang gusto kong isulong. Babawasan din ang VAT exemptions. Matitira lang daw ay yung pinakikinabangan ng mga mamamayang mababa ang kinikita. This will also protect our taxpayers because it will also reduce the income tax of those who are working, the working class. Dagdag pabigat na naman, hindi sa mga mayayaman, hindi sa mga kapitalista, kundi sa ordinaryong mamamayan. Target may isabatas ang panukalang tax reform sa Nobyembre. Kapag naipatupad, 170 billion pesos ang inaasahang maliko mula sa dagdag na buwis sa taong 2018. Lay Aldiz, nakatutok, 24 oras.